Just in, former politician and Ilocano kingpin Chubby Chicson says he will go to Malacanang to challenge the President Marcos and Congressman Martin Romualdez for a debate. Alam mo, may mga ganyang ginagawa ang mga DDS, mga Duterte supporter na alam mo yung mga hindi naman mangyayari, no? Pero for the sake of publicity, sasabihin nila. Kagaya nung kahapon, tinakil natin kay Chavit din, 'di ba? Miss Universe gusto niya bilhin. Pero Tagalog yung sinasabi niya, gusto ko bilhin, ganyan, ganyan. 'Di ba? Papogi lang. Ay nakarating dun sa presidente ng Miss U, yun, sinoplak siya. Hindi mo 'to mabibili, 'di ba? Abogado pa 'yon, tapos mukhang kakasuhan pa siya. 'Di ba? Ganyan eh. Parang si Bato, nag-file ng bill na death penalty daw, 'di ba? Sa mga kurap. Ang tanong, magiging ba 'yon? Magiging batas ba 'yon? Wala lang, nag-file lang ng kaso ng bill para papogi lang, pero imposible po sa panahon po natin ngayon dahil mga Kristiyano po mga tao dito. Plus, yung mga politiko natin, di ba? Alam naman po natin. Siyempre, ayaw nila mawalan ng boto mula sa mga Kristiyano. So, hindi po ma-approve yun. Although magandang idea po yun, kaso suntok sa buwan. Ganyan, mga Duterte supporters budol lang mga politicians na inclined sa mga Duterte, pambubudol lang. Makapagsalita lang yan, hamunin yung debate. Mangyayari ba yan? Iyayin mong debate kami, no? Papatulang ka namin. Pero yan, presidente, no? 'Di ba? Pag-aaksaya ka ba ng panahon ng presidente? Pwede kung si Digong, no? Walang ginagawa si Digong dun nandun sa dehig No, tama. Ayun Cesar Palacio, yan, Remy, yan. Alright. Mahaba to kaya maganda basahin natin yan. Nung inalis si Apo Lakay sa palasyo, dyan na nag-umpisa at naglipa na ang mga may sariling interes na mapalayas ang former Apo Lakay. Positive silang marami silang makukuhang kayamanan. Tama! Di ba? Puro pangako, ginamit ang pangako na magiging maayos ang bansa once na mapalitan si Apo Lakay. Pero ano nangyari? Yung mga tao na lalong naging garapal, mga politiko lalong naging garapal, di ba? Yun po ang nangyari. Ayan. Happy New Year! Yan Yan, paalala po sa ating lahat. Happy New Year! Mag-enjoy po tayo, no? Meron pa po tayong isang topic. Last na to. Tungkol kay Greco Belgica naman, no? Another DDS na naman to. Another DDS na walang kasay-say mga pinagsasabi, pero patulan natin. Ayun we ask for your help, sabi niya kay US President Donald Trump. Bringing home the former president arrested and detained by the ICC. Our goal for both the current and former leaders to face justice in our own Philippine courts. Grabe no, ang sarap ng buhay mo no. Pa-message ka lang, text ka lang, tapos feeling mo papakinggan ka ng presidente ng US, no? Ganun lang gagawin mo. Tapos tingin mo no, uto-uto si Trump no, tapos gagawin niya no. Unang-una, sino ka ba? Diba? Pero alam nyo, ang US po, ang isa sa mga bansa na may malawak na intelligence, no? O, ang tawag dito, mga confidential funds. Ayan, yung mga sekreto, di ba? Yung mga confidential informations.
Yan. So, alam na alam ni Donald Trump itong ibubunyag natin, no? Meron tayong ibubunyag dito. Sigurado tayo alam to ni Donald Trump. Kaya imposible pong mangyari ang gusto ni Greco Bellica. Ito. Open link mute. Saan yan? Ito. Yan. Open link in new tab. Alright. Okay. Okay. Alright. Ayan, ito. Okay, ito. Ayan, pwede ba natin to i-maximize? Ayan, di ba? Kibuloy, top most wanted ng FBI. Yun, number 1, let's go! Di ba? Number 1 yan eh. Di ba? Ayan. Kung number 1 si Kibuloy sa FBI, di ba? Siyempre alam yan ni US President Donald Trump. Di ba? Kasi ang dami pong kaso niyan, hindi na natin babanggitin yung mga kaso niyan. Pero alam niyo naman, di ba, daming kaso niyan. Ang pangunahin is human trafficking. Yan, kaya hinihingi nga yan ng US eh. Mula sa Pilipinas eh. Gusto nilang kasuhan dun, di ba? Ang problema po, ayaw ni Kibs. Kasi meron pong ano sa kanila, death penalty. Di ba? Eh dito wala eh. Dun, butik, yari ka pag nag-guilty ka. May death penalty dun. Di ba? Ngayon, sino ba ang kadikit niyang taong yan? Di ba? Sino ba? Ayan o. Pakyan niya natin. Apollo Kibuloy and Rodrigo Duterte, the intricate knot. Kumbaga sa sa Tagalog, magkadugtong ang kanilang bituka. Buhol-buhol na ang bituka nila. Kaya dito sa balita po na to, no? Dito sa balita po na to, sinabi po dito na, the appointment of Rodrigo Duterte as administrator of the assets of KOJC by of Apollo Kibs has spilled a layer of what was described intertwined interest. Ayan, di ba? Kumbaga parang isang tao na nga lang sila eh.